depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Uulitin ko sa pang-ilang beses ko na sinabi to, bago ka gumamit ng no contact rule, i-make sure mo muna na na-advise ka na maayos bago mo gamitin yan. Ang advice ko, just give us a message and we will talk to you for coaching kung kailangan mo ba ang no contact rule o hindi. Yung iba kasi nagno-no contact rule nang walang abiso namin or walang kumbaga hindi nireseta sa'yo or kakapanood mo lang, gumawa ka ng sarili mong diskarte. Tapos nag-no contact ka, sabog ka dun. Pero syempre, ang no contact rule ang pinaka-effective na way. Pero may mga times na ang no contact rule, siya ang nagiging disaster ng relationship dahil hindi mo alam i-handle ng tama. Kung tingin mo sa sarili mo na lack of ability na i-predict kung ano yung susunod na mangyayari, the best thing to do is just to ask us. Pero kung alam mo naman kung anong gagawin mo, okay lang. Nandiyan lang ang page namin, ang Philippine Dating Coach. By the way, let us talk about this. Paano ka makakagante gamit ang no contact rule? Of course, sobrang importante na mag-no contact ka dahil ito kasi yung pinaka-perfect way to increase yung attraction level na meron ka. Ano kasi to hindi kasi ganun basta-basta naiintindihan ng no contact rule. Kaya ang dami nagki-criticize sa no contact rule. Ang feeling nila kapag nag-no contact rule ka, nakikipag-toxican ka na. Not that. Hindi naman ganun na ganun yun. Actually, ang no contact rule ay isang practice lang na hindi mo pa nakakasanayan. Hindi ka kasi sanay. Sanay ka na lagi ka nagre-reach out, sanay ka na lagi mo siyang kinakausap, sanay ka na lagi kayong may communication, and for that reason, biglang isang araw magno-no contact rule ka. Kaya yun, parang hindi mo alam paano i-handle ang sarili mo dahil nga nag-no contact ka. And for that reason, feeling mo ang toxic ng no contact rule kasi nahihirapan ka. But you do not know na through that way, kahit papaano, naaapakan mo na yung ego ng ex mo nang wala kang kaalam-alam. Natural, hindi sasabihin ng ex mo sa'yo na affected siya. Pwera na lang kung ilang araw na lumipas. Parang wala siyang pake nung nag-no contact ka. Siyempre, hindi yan tatalab sa mga unang araw. But eventually, after weeks, months, tatalab yan. And then, your ex will realize kung gaano ka high value person kasi naintindihan mo kung paano gumamit ng no contact rule in a very good way and in a very well-mannered. At dahil nakita niya na may self-respect ka, doon na mag-i-increase yung attraction mo kasi nakikita niya na ikaw yung tipong tao na nire-respeto mo ang sarili mo. Hindi ka ganun kababa, di ba? So, for that reason, dahil sa ginagamit mong no contact rule, nagiging effective ito para tamaan yung ego niya. At ang gusto lang naman kasi natin yung mag-react siya. Kapag nag-react na siya, pero by the way guys, huwag nyo nang hintayin na mag-react siya, okay? Hindi nyo na kailangan abangan yun. At hindi nyo kailangan gamitin ng no contact rule para lang sa ganung bagay. Pero ito yung best way kasi para maging fair and square yung situation. Kasi baka nadidisrespect ka na ng sarili mo, kaka-needy mo. And at the end of the day, win-win situation na no contact rule. Kasi natulungan mo na ang sarili mo na mag-move on, nag-self-respect ka na. At the same time, tinamaan mo pa yung ego niya. So, win-win situation to. And through that way, makakaganti at makakaganti ka. Doon sa interval days, o yung mga days na hindi kayo nag-uusap, yung mga moment of silence na build dahil sa no contact rule na yan, doon yung time na yung ego niya everyday, hindi yan mag-i-increase pa. Mawawalan siya ng ego dahil wala siyang pagkukuhanan. Hindi niya alam bakit, pero ang tendency nun, kaya wala siyang pinagkukuhanan ng ego kasi wala siyang nakikitang ebidensya na humahabol-habol ka sa kanya. Yun yung pinaka magandang epekto ng no contact rule. And if you were asking me, paano coach pag bigla siya nag-reach out? Example, tungkol sa business, financial thing, o kaya tungkol sa family thing. Lalo na business, kadalasan ganun o kaya pera, mga utang, ganyan. O kaya yung meron kayong transaction, specific transaction, tapos bigla ka nag-no contact. Paano pag bigla siya nag-reach out during those days na business ang usapan pero nag-reach out siya? So, as much as possible, wag mong sasagutin. As much as possible. Pero kung tingin mo talagang business na or sobrang importante ng transaction na yun, tapos nag-chat siya sa'yo, tinatanong niya kung ano ang dapat niyang gawin,
kailangan mo siyang sagutin. Pero bibigay ako ng example kung paano to gawin. Kung umorder ka na sa McDonald's, kapag nakausap mo ang cashier, ang pag-uusapan nyo ng cashier is yung binibili mo, di ba? Yung in-order mo na burger, na fries, at na drink. At dahil sa mga in-order mo na yan, yun lang yung magiging topic nyo. Kung magkano yung amount, at kung ano yung order mo, yun lang ang pag-uusapan nyo ng cashier. Hindi mo tatanungin ng cashier kung kamusta na yung love life niya, kung ano na ba ginagawa niya, magkano ba yung pamasahe niya pa uwi, anong araw yung mga day offs niya. At wala ka rin planong pag-usapan kung anong nararamdaman na emotion ng cashier na kausap mo or magtatanong ng love life niya, di ba? Ang creepy nun. Ba't mo tatanungin yung cashier ng ganun? Kasi nga, pinag-uusapan nyo ng cashier. In the very first place, kaya kayo nag-uusap, it's all because of business matter. Ganon na ganon ang ibig ko sabihin. After mong kunin ang order mo or after mong bayaran yun, move on na. Iiwanan mo na siya, pupunta ka na sa table mo, kakain ka. So same thing din. Ganon na ganon ang gagawin mo kapag ang ex mo nag-chat siya sa isang important transaction na tingin mong irresistible, na talagang kailangan mo sagutin. Like financial or business, sige, mag-chat ka sa kanya. Nga lang, i-make sure mo na parang cashier lang siya. Kung ano lang yung topic na pag-uusapan nyo, kung regarding lang sa business to, yun lang yung pag-uusapan nyo. Nothing more, nothing less. Wala nang love life pa. Wala nang kamusta na nararamdaman niya. Kapag nangamusta siya, ignore. That's the no contact. Basta yun lang ang pag-uusapan nyo. Yun ang tip ko kung sakaling ang ex mo mag-reach out siya sa'yo during no contact. By the way guys, no contact rule is the most important thing na pwede mong gawin during the breakup season. Because it will give you, alam mo yun, mataas na respect sa sarili mo. Yun yung hinahangad natin eh. By the way guys, that's all you need. Thanks for watching.